Sa nakaraang kwento natin ay natapos na ng ating bida ang obstacle course training. At sa pagpapatuloy, sa pangatlong araw nila ay susubukan ang kanilang mga ideya. Sinabi naman ng kanilang instructor na si Sungho na sa araw na ito ay magsasagawa sila ng ideya training. Sinabi pa niya na ang pagsasanay nilang ito ay gagawin sana sa susunod na araw subalit dahil sa tindi ng init ay pinagpalit muna nila ang ibang training dito. Dagdag pa ni Sungho na pagtapos ng kanilang pagsasanay ay magpahinga na sila. Nagtinginan naman ang mga estudyante dahil sa sinabi ni Sungho. Habang si Sungho naman ay nag-iisip na ang panahong ito ay ginugulo ang kanilang training schedule subalit mas okay nga ito. Dahil sa taas ng temperatura ang mga limitasyon ng bawat stamina nila ay mas mabibigyang pansin. Ang layunin ng pagsasanay na ito ay para masigurado na ang bawat estudyante ay mapapanatili nila ang combat ability nila gamit ang kanilang mga ideya. Kahit na ang kanilang stamina ay nasa hangganan na ng limitasyon nila. Hindi gaya ng dati na nagagamit nila ang ideya nila ng nasa normal na estado ang kanilang mga katawan, ang pagsasanay na ito ay mapapalabas ang kanilang tinatagong lakas ng kanilang ideya kahit na sila ay pagod na dahil sa tindi ng init. Pagkatapos ng pagsasanay na ito ay magkakaroon sila ng lakas ng loob at magtataka sila ng husto kung paano nila magagamit ng maayos ang kani-kanilang mga sariling ideya. At dito magsisimula na sila sa pag-iensayo kung paano nila gamitin ang kapangyarihan ng kanilang mga ideya. Tinuro ni Sungho ang mga malalaking bato sa kanyang likuran at sinabi niya sa mga estudyante na gamitin ang kanilang buong lakas ng kanilang mga ideya para mawasak nila ang mga naglalakihang mga bato na ito. Pagkarinig nila ng sinabi ng kanilang instructor na si Sungho ay nanginig naman ng mga estudyante dahil baka hindi nila kayanin na basagin ang bato gamit ang kanilang ideya. Pinaliwanag ni Sungho sa kanila ang kanilang gagawin. Sinabi ni Sungho sa kanila na sa isang malaking bato ay susubukan nilang wasakin ang bato gamit ang kanilang ideya. Dagdag pa niya na ang mga estudyante na hindi kayang magpalabas ng kanilang ideya ay magpalat muna sa kasunod nilang susubok sa pagwasak ng malaking bato. Pagtapos ng pagpapaliwanag ni Sungho ay nag-uusap naman ang mga estudyante tungkol sa kanilang mga ideya, habang ang ating bida naman ay iniisip niya kung paano niya babasagin ang malaking bato gamit lang ang kanyang punyal. Sinabi naman ni Sungho sa kanila na sigurado siyang meron nag-iisip sa kanila na disadvantage ito para sa kanilang mga ideya. Dagdag pa niya na halos lahat sila ay pamilyar na sa ideya ni Sungho. Sa isip-isip naman ng ating bida na ang ideya ni Sungho ay tinatawag na "I'll make sure to catch you", at ito ay ang kanyang personal na ideya. Ipapakita ni Sungho ang kanyang ideya sa kanilang lahat. Subalit sa isip-isip ng ating bida ay alam niya ang hangganan ng ideya ni Sungho. At dito nagsimula ng palabasa ni Sungho ang kanyang ideya na "I'll make sure to catch you". Bigla naman siyang nag-dash patungo sa malaking bato at hinawakan ito. Habang hinahawakan niya ang bato, ang kanyang mga daliri ay bumabaon sa bato. Hindi naman makapaniwala si Jin Sung sa kanyang nasasaksihan. Binuhat ni Sungho ang malaking bato at inihagis ito na parang papel at nabasag ito na parang babasagin na pinggan. Tiningnan ni Jin Sung ang impormasyon ng ideya ni Sungho gamit ang kanyang mata dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Tinanong niya sa kanyang sarili na kung mas lumakas ba ang ideya ni Sungho. Pagkakita niya ng ideya ni Sungho ay hindi siya makapaniwala dahil mas lumakas ang ideya ni Sungho. Ang ideya rank ni Sungho ay B at meron ng 3 plus sign. Laking gulat ni Jin Sung na ang skills ni Sungho ay kayang baliwalain ng hanggang sa 4 na beses ang bigat ng kanyang target kaysa sa kanyang sariling bigat. Tumawa na lang si Jin Sung sa kanyang nakita habang ang kanyang kasamahan naman ay hindi rin makapaniwala sa kanilang nasaksihan na ang daliri ni Sungho ay bumabaon sa bato. Tinanong pa ng isa kung tao pa ba si Sungho. Sinabi ni Sungho sa kanila na ganun lang ang gagawin nila. Nawala naman ng pag-asa at hindi naman tumugon ang mga estudyante dahil nagdadalawang isip sila dahil sa kanilang mga sariling ideya. Sinigawan sila ni Sungho na kung hindi ba nila narinig ang kanyang sinabi, bigla naman silang nagulat dahil sa sigaw ng instructor nila. At agad naman silang nag-umpisa sa pinakaunang estudyante. Hindi naman nag-alinlangan si Seon at agad niyang pinalabas ang kanyang ideya na tinatawag na White Jade Goblin at ginamit niya ang kanyang espada upang mas mapalakas pa niya ang kanyang ideya. Naghahanda na siya para sa pagwasak ng bato, pagkasabi ni Sungho na simulan na. Agad naman sinimulan ni Seon ang kanyang pag-atake sa malaking bato. Pagka-atake niya sa malaking bato ay agad naman itong nawasak ni Seon nang walang kahirap-hirap. Namangha naman ang mga estudyante sa kanya at sinabi ng isa na ang lakas ni Seon,
Sabi naman ng isa na yan ang kapangyarihan ng White Jade Kim na pamilya na nagtataglay ng White Jade Goblin na ideya na tumalo sa mga peste. Pinagmasdan naman ni Juya si Seon at sa isip-isip niya na gaya ng inaasahan sa nag-iisang White Jade Goblin ay nasa ibang level ang kanyang taglay na lakas. Tinawag naman ang pangalawang susubok na wasakin ang malaking bato. Hindi naman nagsayang pa ng oras si Giyong at agad niyang binunot ang isang puno dahil ito ang kanyang gagamitin para basagin ang malaking bato. Habang naglalakad siya ay pinagtitinginan siya ng mga estudyante dahil sa kanyang ginagawa. Habang papalapit si Giyong sa malaking bato dala-dala ang malaking puno, sinasabi niya na balang araw ay makikita rin nila ang angking galing niya. Binuhat niya ang malaking puno at inihampas ito sa malaking bato ng paulit-ulit. At habang pinagmamasdan siya ni Juya ay naalala ni Juya ang kanyang sarili kay Giyong. Tumigil na sa kakahampas si Giyong sa malaking bato at sinabi niya na ang kanyang nabunot na puno ay nabubulok na. Kaya naman nagalit siya at sinabi ni Sangho sa kanya na huwag mag-alala si Giyong dahil bibigyan naman siya ng konsiderasyon sa pagbibigay ng grado sa kanya. Tinawag naman ni Sangho ang mga susunod. Makalipas ang ilang minuto ay natapos na ang lahat maliban sa panghuli at tinawag na nga ni Sangho ang panghuli sa lahat. Ito ay walang iba kundi ang ating bida. Agad naman pumunta si Jinsung sa malaking bato. Nagulat naman ang mga estudyante dahil ang pinili ni Jinsung ay ang pinakamalaking bato sa lahat. Sinabi pa ng isa na meron namang ibang bato na mas maliit. Sabi naman ng isa na ang bato na pinili ni Jinsung ay para dapat kay An Sungho o kay Kim Seon. Sabi naman ng isa na dahil siya ang leader ng Room 10 at nakita nila ang ginawa ng mga miyembro ng Room 10 na hindi nagpapatalo kahit kanino man. Pinalabas ni Jinsung ang kanyang ideya na punyal at nadismaya naman ang mga estudyante dahil sa laki ng bato na napili ni Jinsung ay ganun rin kaliit ang kanyang punyal. Sinabihan niya si Sungho na magsisimula na siya. Bigla naman nag-concentrate si Jinsung at pinaga na niya ang kanyang ideya, merong lumabas na pulang aura sa kamay niya na humahawak ng punyal. Nang makita yun ni Giyong ay agad niya namang naalala ang nangyari sa bangko kaya naman natakot siya. Habang si Seo naman ay tanda pa niya ang karanasan niya sa ideya ni Jinsung at naghahanda siya kung sakali man na anong mangyari. Sinabi ni Sungho na umpisahan na ni Jinsung. Agad namang sumugod si Jinsung papalapit sa pinakamalaking bato habang hawak-hawak niya ang kanyang bibig, at walang hirap niya lang itong pinaghihiwa sa maliliit na parte. Napangiti siya ng bahagya subalit agad niya naman itong pinigilan. Pagkakita ni Juya sa pagbasag na malaking bato ay hindi naman siya makapaniwala. Tiningnan naman ni Sungho ang kanyang orasan at napagtanto niya na oras na para tulungan si Jinsung. Pilit pa rin na pinipigilan ni Jinsung ang kanyang ideya na kontrolin siya. Sa isip-isip ni Jinsung ay gaya nga ng kanyang inaasahan ay hindi niya ma-turn off agad-agad ang kanyang ideya. Dumating naman si Sungho at sinabihan niya si Jinsung na magsabi lang siya kung kailangan niya ng tulong ni Sungho. Hindi naman nagpahalata si Jinsung at tumawa pa siya at nagpasalamat na lang siya kay Sungho dahil sa inalok na tulong ni Sungho sa kanya. Pinipigilan pa rin ni Jinsung na lubusan siyang kontrolin ng kanyang sariling ideya at sa isip-isip niya na hindi siya pwedeng umasa sa iba palagi kapag kailangan niya i-turn off ang kanyang ideya. At naisip niya na nahihirapan na siyang i-turn off ang kanyang ideya na hindi pa lubusan na to-turn on. Gusto niya na siya mismo ang maka-turn off ng kanyang sariling ideya. Kaya naman ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. At dito nag-focus siya ng nag-focus. Habang ang mga estudyante naman sa likuran niya ay nagtataka kung saan napunta ang pinakamalaking bato na binasag ni Jinsung. Tinanong pa ng isa na kung posible bang makabasag ng malaking bato ang isang maliit na punyal lang. Maya-maya pa ay lubusan na ngang na-turn off ni Jinsung ang ideya niya. Masaya naman si Sungho dahil napigilan ni Jinsung ang kanyang sariling ideya. Nagpasalamat naman si Jinsung kay Sungho dahil sa mga naitulong ni Sungho sa kanya. Ang ginamit na skill na yun ni Jinsung ay ang tinatawag na partial murder, meron itong ideya rank na A-, ginagamit naman ito ng bahagya ang lakas na nanggaling sa kanyang orihinal na ideya na absolute murder. Mahirap naman itong makontrol kapag kumalat na sa kanyang katawan ang partial murder at apektado naman ang tsansa na makontrol ito ng utak ng gumagamit. Ang tanging na-unsealed pa lang na party ng katawan ng ating bida ay ang kanan niyang kamay. Agad naman pinuntahan ni Jinsung si Seon at sinabi niya na hindi man perpekto ang kanyang pagbasag sa bato ay nagawa naman niya. Napakamot naman si Seon at sinabi niya na pinag-alala siya ni Jinsung.
Dagdag pa ni Seon na hindi niya alam kung paano na turned off ni Jin Sung ang kanyang ideya, subalit hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay agad naman sinalubong si Jin Sung ng kanyang mga kasamahan at binati siya ng mga ito. Tinawag nilang boss si Jin Sung. Maya-maya pa ay inihagis-hagis nila sa taas si Jin Sung dahil masaya sila na nagawa niya. Pinagmamasdan naman sila ni Seon na inihagis-hagis siya ng kanyang mga kasamahan. Napabuntong hininga naman si Seon at sinabi niya na si Mr. Excessive at ang kanyang mga alalay ay pare-pareho lang. Wala namang magagawa si Seon dahil nagsasaya sila. At pinapayagan niya na sa kanila muna si Jin Sung. Pagsapit ng gabi ay tumungo si Jin Sung sa silid ng mga guro at kumatok at tinatanong niya kung nariyan ba ang nurse. Wala namang sumasagot sa loob kaya naman napaisip si Jin Sung na kung saan naroon ang nurse. Sa isip-isip naman ni Jin Sung dahil palaging nakakapasa ang room 10 ay wala silang oras para sa pagpapahinga at kinakapos sila sa oras para ma-recover ang kanilang mga stamina. Ipinagmamalaki naman sila ni Jin Sung dahil sa kanilang sipag para makapasa sa bawat pagsasanay nila subalit meron ding limitasyon ang kanilang pagpapabalik sa kanilang nawalang stamina. Kailangan niya ng tulong ng nurse upang mapabilis ang pagbalik ng kanilang mga stamina. Hindi naman namalaya ni Jin Sung na merong paparating na tao na may daladalang plastic bag. Tinanong naman ng may dalang plastic bag kung sino yan, nagulat naman si Jin Sung dahil doon. Nakilala naman nila agad ang isa't isa, tinanong siya ng kanilang guro kung ano ang ginagawa niya dito, at sinabi niya na hindi ba alam ni Jin Sung na bawal ang mga estudyante dito na pumunta kapag walang pahintulot. At ang mahuhuli na lumabag ay paparusahan. Bahagyang natakot naman si Jin Sung dahil sa sinabi ng kanilang guro. Sabi naman ng guro na hindi niya alam kung bakit nandito si Jin Sung, hindi na niya tinapos ang kanyang pagsasalita ay agad naman niyang pinigilan ang kanyang sarili na magalit. Bigla niyang pinatahimik si Jin Sung at sinabi niya na paparusahan lang si Jin Sung kapag nahuli siya. Sa isip-isip naman ni Jin Sung ay nagtataka siya kung bakit ginagawa ito ng kanilang guro sa kanya. Lingon ng lingon ang kanilang guro baka may makakita sa kanila at sinabihan niya si Jin Sung na bumalik na siya agad bago pa may makakita na ibang mga guro kay Jin Sung. Sa isip-isip naman ni Jin Sung ay nagtataka na talaga siya dahil sa mga kinikilos ng kanilang guro, hindi naman siya ganito dati. Bigla namang bumukas ang pinto at sinabi ng bumukas ng pinto na medyo maingay dito at tinanong niya kung meron bang problema. Tumugon naman ang gurong si Yang Ho na wala naman. Pinagmasdan naman ng gurong ito si Jin Sung, at nakilala naman niya agad at sinabi niya na ang nag-iisang natatangi na double F-ranked champion ng Hyundai High School. At dagdag pa niya na hindi lang sa kanilang eskwelahan kundi pati na rin sa buong bansa. Tinanong niya si Jin Sung kung ano ang sadya niya rito, at sinabi niya na nandito ba si Jin Sung para magsabi sa mga guro na e-excuse siya dahil mahirap ang training para kay Jin Sung. Pinagmasdan lamang siya ni Jin Sung at wala man lang naging tugon si Jin Sung sa kanya. Bigla namang pumaghitan si Teacher Yang Ho at tinanong niya si Jin Sung kung hindi ba niya narinig ang sinabi niya, at inutusan niya si Jin Sung na bumalik na agad sa kanilang barracks. Bigla namang inakbayan ng isang guro si Jin Sung at tinanong niya si Yang Ho na kung bakit ang lamig ng pakikitungo niya kay Jin Sung. Dagdag pa niya na kaya nangyari ang insidente ng peste sa Class 10. Hindi naman nakaimik si Teacher Yang Ho sa sinabi ng isang guro. Inanyayahan na pumasok ng isang guro si Jin Sung sa silid ng mga guro. Sinabi niya na dahil nandito na rin lang si Jin Sung ay uminom muna siya bago umalis. Hindi naman nakatanggi si Jin Sung dahil hinahawakan siya ng kanyang guro. Habang ang mga guro naman ay nag-uusap kung ano ang kanilang kakainin, pagkapasok nila sa loob ay bigla namang sumigaw at ipinakilala niya si Jin Sung sa kanila. Sabi niya na nandito ngayon sa ating harapan ang double F-ranked champion na number 300. At bigla naman niya sinabihan si Jin Sung na wala naman dito ang mga instructor kaya naman malaya si Jin Sung makapagsalita sa kanila. Sumang-ayon naman si Jin Sung sa kanyang sinabi at nagpasalamat. Tumawa naman ang guro at sinabi niya kay Jin Sung na nahihirapan si Jin Sung sa kanilang pagsasanay dahil napaka-strekto ni Sung Ho. Tugon naman ni Jin Sung sa kanya na hindi naman at sa tingin niya ay magandang ang training ito. At sa isip-isip ng ating bida na wala namang ginagawa ang mga gurong ito dito at ano ang karapatan nilang pagsalitaan si Sung Ho ng ganyan. Bigla naman siyang hinila ng kanyang guro at sinabi niya na mag-uumpisa na ang kanilang attendance maya-maya at sinabihan niya si Jin Sung na bumalik na siya sa barracks niya at siya na ang bahala dito. Subalit pinigilan siya ng isang guro, sabi niya na meron pa namang natitirang oras at tinanong niya si Yang Ho kung bakit naging iba ang kinikilos niya.
At bigla naman niyang tinanong si Jinsung na kung ano ang sinadya ni Jinsung dito. Tugon naman ni Jinsung sa kanya na pumunta siya dito para sa nurse. Pagkarinig ng guro ay bigla niya namang pinuntahan ang nurse at napabilib siya kay Jinsung dahil ang standards ni Jinsung sa mga babae ay hindi sabay tawa niya ng malakas. At tinawag niya ng Teacher Ayong ang nurse at sinabi niya merong naghahanap sa kanya. Nakita naman ni Teacher Ayong si Jinsung at tinanong niya kung meron bang masakit sa kanya. Tugon naman ni Jinsung sa nurse na walang masakit sa kanya at nandito siya para pag-usapan ang tungkol sa pagre-recover ng stamina para sa kanyang mga kasamahan na nasa room 10. Narinig naman iyon ng isang guro at sinabi niya sa isang guro na hihiramin niya muna ang kanyang laptop ng sandali. Tiningnan niya ang kasalukuyang grado ng mga estudyante at hindi siya makapaniwala na ang nangunguna sa guerrilla training ay walang iba kundi ang ating bida. Agad naman nagsilapitan ang mga guro at hindi rin sila makapaniwala sa kanilang nakikita, hindi makapaniwala ang babaeng guro at tinanong niya kung isa lang ba itong pagkakamali dahil ang number 300 na si Jinsung ay nangunguna sa kanilang pagsasanay. Sabi naman ng isang guro na tumitingin sa laptop ay kaya si Jinsung ang nangunguna dahil sa pagpapalusot na ginagawa niya. Habang pinagmamasdan sila ni Jinsung ay nadismaya naman ito sa kanila at sa isip-isip niya na kung hindi ba nila tinitingnan ang grado ng mga estudyante sa nakalipas na 3 araw. Nagduda naman ang mga guro kay Jinsung at tinanong ng nakaasul na guro si Jinsung kung binayaran ba niya si An Sungho. Sinabi naman ng babaeng guro na dahil kasama siya ni Sungho sa club ay hindi siya pinapahirapan ni Sungho. Nagtaka naman ang nasa likod na guro na bakit pumapangalawa lang si Seon at lalo pa siyang nagtaka nang makita niya ang mga nasa room 10 na mga estudyante ay nasa top 10 rin. Tinanong ng isang guro si Jinsung na kung binayaran ba ng grupo nila si Sungho para sila ang manguna sa pagsasanay na ito. Bigla namang sumigaw si Jinsung at sinabi sa kanila na si An Sungho ay hindi nasusuhulan ng pera. Wala silang naging tugon sa sinabi ni Jinsung at sinabi ng isang guro na paanong natalo ng number 300 ang number 1 sa pagsasanay na ito. Dagdag pa niya na sabihin na lang nila na si Jinsung na F-rank ang isa sa bilyong-bilyong meron taglay ng pisikal na lakas kaysa kay Seon. Subalit nagtataka sila kung paanong naging first place si Jinsung sa pagsasanay ng EDEA ngayong araw. Tinanong niya si Jinsung kung paano nagawa ng isang F-rank ang maging manguna sa pagsasanay ng EDEA at hindi lang yan ang pinagtataka nila. Nagtataka rin sila dahil pati ang mga kasamahan niya ay nasama rin sa mga top. Nagalit naman si Jinsung dahil sa mga akusasyon at pagdududa ng mga guro sa kanya. Sabi ni Jinsung na natanggap nila ang kanilang score ng walang pandaraya at patas. Nagalit rin ang gurong nakaasul at hinampes niya ang mesa dahil sa kanyang galit at sinabi niya kay Jinsung na nagiging mabait lang siya sa kanya dahil naawa siya sa kanya dahil isa lang siyang F-rank. Bigla naman siyang pinigilan ng gurong si Yang Ho at sinabihan niya si Jinsung na tama na at sasamahan niya si Jinsung bumalik sa kanyang barracks. Nang papaalis na sana sina Teacher Yang Ho at Jinsung ay bigla naman nagsalita ang nakaasul na guro na dahil estudyante niya si Jinsung ay pinuprotektahan niya lang ito. Kaya naman dagdag pa niya na hindi naman kayang maprotektahan ni Yang Ho ang kanyang mga estudyante kaya sila inatake ng mga peste. At simula bukas ay siya na mismo ang magbabantay ng mga estudyante dahil nagdududa siya na baka dinadaya nila ang score. Natigilan naman ng bahagya ang kanilang guro at si Jinsung dahil sa sinabi ng nakaasul na gurong ito. Subalit hindi na lang siya pinansin ni Yang Ho at inalalayan niya si Jinsung palabas ngunit biglang sumigaw si Jinsung. Maya-maya pa ay napagtanto niya na ang pagiging kalmado ay mas maganda sa mga ganitong sitwasyon. Sinabi ni Jinsung na alang-alang sa mga guro na nandito na lahat ng kanyang kasamahan ay makakapasok sa top 30. At tinanong niya ang nakaasul na guro na paano kung mangyari ang ganyang himala sabay turo sa guro. Tumahimik naman ang lahat at nabigla sa sinabi ni Jinsung sa kanila. Maya-maya pa ay tumawa silang lahat dahil hindi nila akalain na masasabi yun ni Jinsung sa kalmado na paraan. Sabi pa ng isa na magaling talaga magpatawa si Jinsung sa kalmadong paraan. Napabilib naman ang ibang guro dahil sa angking galing ni Jinsung sa pagpapatawa. Minungkahi pa ng isa na tumigil na sa pag-aaral si Jinsung at maging isang komedyante. Bigla naman siyang hinawakan sa balikat ng nakaasul na guro. Sinabi naman ni Jinsung sa kanya na 1,000% na tama siya. At sumang-ayon naman ang guro kay Jinsung at tinawag niya itong F-rank habang humahalakhak at pumapatak ang luha sa kanyang mga mata dahil hindi niya mapigilan ang pagtawa niya.
Sabi ng girong nakaasul na dahil milagro ang sinabi ni Jin Sung ay ganun din ang kanyang magiging tugon. Sinabi niya sa lahat na kung makakatungtong silang lahat ng kasamahan ni Jin Sung sa top 30 ay mapopromote silang lahat bilang corporal. Sumang-ayon naman ang mga guro sa kanila dahil mukhang masaya ito. Subalit nagmungkahi ang babaeng guro na paano kung ang isa sa kanila ay hindi makakatungtong ng top 30 ay silang lahat ay bababa ang kanilang posisyon. Sinabi ni Jin Sung sa kanila na pupusta siya ng $20 kada isang kasamahan niya ang makakapasok sa top 30, at tugon naman ang guro na $100 kada isa kapag walang nakapasok kahit ni isa sa kanila sa top 30. Dagdag pa ng isang guro na tanga lang ang pupusta sa halata na kung ano ang resulta. Habang papalabas si Jin Sung sa silid, sinabi niya sa mga guro na umaasa siyang tatandaan nila ang mga salita nila. Pinagmasdan naman siya ni Teacher Ayong at sinundan niya si Jin Sung. Habang si Teacher Yang Ho naman ay nag-aalala kay Jin Sung dahil hindi biro ang binitawan niyang mga salita na baka matalo siya sa kanilang postahan. Nang makarating na sila sa labas, humingi naman agad ng tawad si Jin Sung kay Teacher Ayong dahil sa ginawa niyang gulo. Tugon naman ni Teacher Ayong na siya ang dapat na humingi ng tawad kay Jin Sung. Tinanong naman siya ni Jin Sung kung narinig niya ang postahan nila ng ibang guro, at sinabi niya na kailangan niya ng tulong ng nurse upang makamit niya ang pagkapanalo niya. Naunawaan naman agad ni Teacher Ayong na kailangan niya lang ibalik sa dati ang mga stamina na nawala ng mga kasamahan ni Jin Sung. Sinabi naman ni Jin Sung na kapag naibalik na ang kanilang nawalang stamina ay madali lang silang makakapasok sa top 30. Humanga naman si Teacher Ayong sa kanya dahil sa ipinapakitang tiwala sa sarili ni Jin Sung at pati na rin ang tiwala ni Jin Sung sa kanyang kasamahan. Tinanong siya ni Teacher Ayong na kung sisimulan na ba nila ngayon ang stamina recovery nila. Tugon naman ni Jin Sung sa kanya na sa tingin niya mas mabuting pumunta si Teacher Ayong kapag natapos na silang maglinis dahil hindi pa sila nakakapag-shower. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kits sa susunod mga boss.